Ito, ha? Hinamon ni Saldico ang ombudsman, si Boying Rimulya. Ay alam naman natin na si Boying Rimulya, si Ombudsman Boying, frat, ano yan, fratmate yan, magka-frat. Sa UP Law kasi pareho sila. Si Boying Rimulya at saka si Martin Romualdez, pareho yan, graduate ng UP College of Law. Mga ano yan, mga member ng fraternity nila. Isang fraternity sila, hindi ko lang alam anong fraternity, Upsilon ba yan o ano. Ah, ano sila? Mag-prad sa fraternity. Kilalang fraternity yan. At yung mga fraternity kasi na yan, lalo na yung UP, Ateneo, pag sinabi mong fraternity, talagang matindi ang pagsasamahan yan. Tulad din kay Duterte sa San Beda, may fraternity rin sila. Oh, 'di ba si Media Aldia, kabrad niya yata yan, si Aguirre, ganyan sila eh. Ngayon, ang sinasabi ni Saldico, iniintriga si Boying Rimulya na parang hinahamon niya, Ombudsman Boying, patunayan mo na hindi mo kinakampihan ang ano mo, ang frat mo na si dating Speaker Martin Romualdez. May mga ebidensya akong ilalabas. May mga ebidensya ko laban sa kanya. Imbestigahan mo, kasuhan mo. Sabi ni kumbaga yun ang hamon ni ang hamon ni Saldico na siya may mga ebidensya siya kay Martin Romualdez. So nakay Saldico ngayon, nakay Buying Rimulya kung kaya niyang kasuhan. Ay ano niya yan brad niya yan. Brad niya yan sa fraternity. Kaya parang walang tiwala si Saldico na magagawa yan ni Boying. Pero nagpalabas ng statement ngayon ng ombudsman. Ang statement ng ombudsman, siyempre hindi naman si Boying ang nakapirma. Pero yung laman ng statement, ito na yung kumbaga sagot ng ombudsman kasi hinahamon nga ito. Ganito yung laman ng statement. Public statement, Ombudsman, for immediate release November 15, 2025. Ito yung sagot. Ito yung sagot ng ombudsman sa hamon ni Saldico. Sa bawat seryosong investigasyon, may tamang daloy. Ang mga testigo ay lumalapit, nagsusumiti ng salaysay, dumadaan sa masusing verifikasyon. Mabagal man ito minsan, ito ang tanging paraan para masigurong ang hustisya ay matibay, hindi haka-haka. Pero pinili ni Ginoong Saldico na umiwas sa prosesong ito. Sa halip na magsalaysay sa tanggapan, inilalabas niya ang kanyang komento o kwento sa mga video at social media. Dahil dito, kailangan naming huminto at suriin ang bawat sinabi. Dahil lahat ng testigo, walang special, ay dumadaan sa pare-parehong pagsusuri. Matagal nang bukas ang pinto ng ombudsman sa kanya. Matagal na rin naming inihiling na ipresenta niya ang kanyang ebidensya ng maayos. Kung ang dahilan ng pag-iwas ay takot, malinaw naming sinasabi, handa po kaming magbigay ng proteksyon. Ang kaligtasan ng isang testigo ay mahalaga sa katotohanan na hinahanap natin. Ginoong ko, umuwi kayo. Isumite ang inyong salaysay. Ipaberipika ang inyong mga pahayag. Sumailalim sa parehong proseso na pinagdadaanan ng lahat. Kung tunay na layunin ninyo ang hustisya, dito iyan magsimula. Hindi sa ingay, kundi sa tamang proseso. So yan ang sagot. Yan ang sagot ng ombudsman sa hamon ni Saldico. Ang ang sinabi lang naman ng ombudsman, kung talagang may testigo ka, at kaya mong panindigan, umuwi ka sa Pilipinas. I-present mo yung mga ebidensya mo. Kung talagang may mga ebidensya ka, kung ikaw mismo ay titistigo talaga, dumaan ka sa tamang proseso, hindi yung mga social media, hindi yung mga video na yan. Kung natatakot ka, sabi ng ombudsman, poproteksyan ka namin, humingi ka ng proteksyon, ibibigay namin. Ang kailangan muna, umuwi ka. Ayun naman talaga Yun ang mahirap naman dito kasi kay Saldico Ang dami niyang sinasabi pero paano mo ipapakita na matapang ka at kaya mong panindigan ang mga sinasabi mo? Paano ka papaniwalaan na marami kang mga ebidensya
kung hindi ka uuwi sa Pilipinas. Hindi naman magagamit yung mga video-video na yan, yung social media. Hindi yan pwede, hindi admissible yan kung walang magbe-verify niyan. Pag nag-present ka ng video, pag nag-present ka ng mga pictures, may mga pictures siyang pinakita, yung mga maleta, hindi yan admissible. Magiging ano lang yan, magiging admissible lang yan, tatanggapin lang yan kung may magbe-verify niyan. Papatunayan, sinong kumuha ng mga pictures na yon. O, ipe-present yon. Anong cellphone ang ginamit niya? Nandyan pa ba? I-check siyempre yan. Baka naman gawa-gawa lang yung picture na yun. Maraming dadaanan na proseso dyan. Kaya ang dapat gawin talaga ni Saldico, kung talagang desisyonado siya ng hustisya, mapanagot ang dapat managot, umuwi siya ng Pilipinas. Tama naman yung hamon ng ombudsman. Kaya lang linalagyan kasi ng intriga ni Saldico. Ang intrigang linalagay niya, hindi naman yan iimbestigahan ni Boying Rimulya si Romualdez kasi brad niya yan. Fraternity brad niya yan. Yan yung hamon ayan yung issue. Yan yung intriga ni Saldico. Pero tama naman yung sinabi ng ombudsman. Umuwi ka muna, tingnan mo natin. Ipakita mo muna na desisyonado kang mag-testify. At marami kang ang ebidensya. O sige, ipakita mo, umuwi ka muna sa Pilipinas. Yun ang basic. Uwi muna sa Pilipinas. Yung iba pa, kumbaga, gagawin na yon. Umuwi muna siya. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Rimulya kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM ng SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Rimulya ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.